Nagbabalik ang PTV Sports. Ating kilalanin si Lieven Katungay, isang student athlete mula FEU na ilang beses nang nagkampiyon sa UAAP. Magandang umaga, Lieven. Magandang umaga, Lieven. Magandang umaga po. Lieven, first of all, gusto namin malaman, kwento mo naman sa amin yung journey mo as a football player kasi we believe na bata ka nag-start. Yes po. So, nag-start ako from private school, grade 2. And then, unang sapatos ko pa nun is rubber shoes. And then, after ko mag-grade 3, lumipat ako ng public school para mag-compete for palakong pambansa. Then, after po nun, yung pangarap ko for palakong pambansa is hindi natupad kasi natalo kami regional meet. And then, after elementary, lumipat na po ako ulit ng private school, which is high school na po ako. And then, during my high school, second year high school, natanggalan ako ng scholarship. Kasi, nag-grab ako ng opportunity here sa Manila, sa Makati Football Club. And then, after po nun, pandemic na po, nag-stay pa rin ako dun sa school kasi yung nagbabayad sa school ko is yung Makati Football Club. And then, 2022, nag-start yung PFF Youth Tournament. Then, nag-play ako for NCR. And nag-first runner-up kami. And then, after nun, nag-help yung teammate ko, si Brian Villanueva, para makapasok sa Far Eastern University. And doon na nag-start yung FEU journey ko po. Lieven, napapansin ko, no, base sa kwento mo, most of your decisions ay nakabase sa paglalaro mo ng football. Yung paglipat mo ng school, and eventually yung pagdating mo sa Manila, nakafocus talaga siya sa football. So, bakit ba football yung napusuan mo na i-pursue bilang iyong career? Kasi sa ngayon, football lang po talaga yung nag-help sa akin at saka sa family ko po. And if hindi ko po ito ipupursue, wala po akong, for sure, babalik po ako ng province, tapos maghihirap po ulit kami. Hindi, pero what I mean is, ano yung meron sa sport ng football na parang, kumbaga, bakit ka na-in-love sa sport na to nung bata ka pa? Kasi siguro po sa mga physical contact. Kasi gustong-gusto ko po talaga physical contact. And then, naging idol ko po dati nung bata ko si Chief Caligdong. And then, that's why po, pinursa ko po talaga yung football. OG Azcals yun, partner. Yes, oo. Nababalita ko yun dati. New breed of football players na tayo. Na-mention niya kanina, no, I just want to highlight na nung nag-start si Lieven mag-football, you were just wearing rubber shoes. Yes. So how hard is it na hindi mo gamit yung proper shoes for football? Unang-una masakit po siya sa paa and then madulas po. Tsaka mahirap po sumipa kapag naka-rubber shoes lang. Paano yun? Buti hindi ka nagtanong sa mommy mo na bakit hindi ka bilan ng proper shoes sa football? Kasi po, una pa lang po, trinay ko lang po muna yung football if magugustuhan ko po ba talaga. And then after a month po, binila na po nila ako ng spike shoes. Alam mo, may pinost yung dad mo sa social media. Definitely pertaining dun sa mga taong nag-doubt sa'yo. Kwento mo naman sa amin yung story mo. Nung nag-start po siya nung 2016, nung nakuha ko for FC Barcelona camp sa Malaysia. And then may coach na nag-doubt sa akin. Sinabihan ako na, paano nakuha yan? Eh, hindi naman marunong mag-ball control yan. And then, pagbalik ko po nun galing Malaysia, nag-training ako ulit sa team. Pinatunayan ko po sa kanya na kaya ko mag-ball control kahit sa maliliit po na bola. Naging ano ba yun sa'yo? Parang nakatulong ba sa motivation mo na, yun nga, mayroong mga nagda-doubt sa'yo? Kasi base sa atleta, di ba, iba-iba sila partner ng approach when it comes to receiving unjust criticism. Hindi siya structured criticism. Yung ganun okay pa eh. Pero kung medyo nagiging hater ka lang, parang kakaiba yun. So, ayun yung tanong ko, Lieven, naging motivation ba yun sa'yo? O paano mo ba hinahandle yung mga ganitong naririnig mo na negative comments about you? Actually po, naging motivation po siya sa akin. Kasi alam ko naman po yung mga sinasabi nila hindi naman po talaga totoo. Which is, I can prove it naman po sa kanila pag naglalaro na po sa field.
Oh, yan. Sa mga nanonood, gusto raw ni Leuven ng mas marami pang haters. Hindi, joke lang. Wag Joke lang, naman. wag naman. Kasi alam mo, for others, madadown talaga Oo. sila eh. And for Leuven talaga, it served as a motivation for him na talagang magpursige palalo and to prove those haters wrong. Tama, partner. Pero meron ding kumalat na article kung saan sinabi mo na isa talaga sa mga reasons kung bakit mo pinopursue itong football para makatulong ka sa iyong mom. So, ano yung story behind that? Can you just elaborate? Bata pa lang po ako, nag-go na si mom ko sa Singapore as OFW. And then, gustong-gusto ko po talaga makauwi siya para makasama ko po siya. And then, which is, napauwi ko naman po siya. And dahil sa football po, nakahelp ako sa kanila po. Wala po silang binabayaran na tuitions and allowances ko po. Alam mo yan ang mga maganda sa student athletes, no? Especially if you have the talent, nagiging scholars. Ano? Yes. And I like yung kay Leuven because talagang iniisip niya yung para makatulong sa kanyang pamilya, especially sa parents niya. Kaya lalo siya nagpursige sa football. So, paano ka nga ba na-scout ng FEU? Pandemic pa lang po, nag-chat na yung isang coach sa mom ko. Pero hindi pa po ako nag-commit nun kasi nasa Makati Football Club pa po. And then 2022 po, nung may PFF U19 National Championship na po, after namin mag-first runner-up, yung isang teammate ko po, nakapasok na po sa FEU, which is si Brian Villanueva. Then, nirecommend niya po ako sa coach kasi kulang daw po ng isang midfielder yung team. And then, doon na po, lumipad na po ako here sa Manila po. Nung sinabi na kulang daw ng midfielder ka na ba talaga nun? O inaaral mo lang yung position para makapasok ka ng team? Midfielder po ako before, and then during PFF po, naging left back po ako. So, kumbaga, hindi na rin naman bago yung position Yes sa'yo. po. Pero meron ka na rin 3 championships with FEU fast forward ngayon. So, meron ka bang, kumbaga, formula for success? Kasi 3 championships sa UAAP, partner, hindi madaling makuha yun, At di saka ba? hindi biro. Oo. Siguro po na timing lang din po sa mga kasamahan ko po. Kasi yung teamwork po namin, yung chemistry, parang, si Bisaya po kami lahat doon eh. Siyempre, mas madali po makipag-communicate sa kanila. And then, talented lang po talaga yung mga teammates ko. And then, sinasamahan po lang hard work. Gustong-gusto po talaga namin mabawi yung championship last season, 87 po. Kasi nung last season, 86 po, natalo po yung men's team namin sa UP. If I'm not mistaken, 85 kayo nag-champion. Sa high school. Tapos, and then, nung 86 nga, tas na-defend nyo. Ay, actually, nabalik nyo yung corona sa inyo nung 87. Yes. But how is it playing sa isang champion team? Siguro, pressure po. Lalo na po nung after 86, tapos nung season 87, medyo may pressure po siya kasi gusto ibalik yung corona sa sa Moraita. Naku, mukhang iba yung pagbabalikan mo ng corona. Anyway. And then, pressure po siya, pero at the same time, nag-enjoy lang po during trainings po and games. I'm pretty sure to si Leuven, mataas yung pangarap niya when it comes to playing sa football. And syempre, hindi mo na itatanong, ang goal mo syempre is to play in the highest level tulad ng siguro national team, pro leagues. Pero matanong ko lang, Leuven, no, ano yung masasabi mo sa performance ng national football team natin? Sobrang po ako, parang hindi makapaniwala po sa panalo nila against Thailand po dito sa home game po sa Rizal. Sobrang ganda po ng performance na pinakita nila. Talagang may puso po talaga. I'm sure you also aspire to be part of the national team, no? Wearing our national tricolor. So, more hard work. Meron ka bang nakikitang roadmap siguro kung paano ka makakarating doon? Siyempre, ngayon, grind naman talaga eh. Ngayon pa lang. Pero may nakikita ka bang step by step kung paano mo mararating yung goal na yun? Ngayon po, nagfo-focus pa po ako sa school. And then by summer po, pupunta pa akong Thailand for semi-pro and pro trials po sa July 2025. And goal ko po talaga ngayong year is makasali po sa SEA Games lineup po. Nice. Si Roman Oliver pa ba ulit yung coach for this upcoming season? So nabalitaan ko po nasa PFF
na po kasi siya eh. And then, hindi namin sure if magpapatuloy pa po ba siya sa FEU. But what is one thing na tumatak na advice or lesson na ibinigay sa'yo nila Coach Roman? Siguro ano po, kasi sinabi na lang po ako na nasa akin na po yung talent, sa akin lang po is mag-hard work na lang po talaga. Kasi during 87 po kasi, hindi po kasi ako masyadong nakaka-training dahil sa class ko po. Kasi sa Moraita ako naka-base. Dahil po doon, limited lang yung playing time ko and then sinabi na lang po ako na if ever magti-training ka or sa laro, pakita mo lang talaga yung best mo kasi may tiwala naman po siya sa akin. Liven, ngayon naman gusto naming malaman, syempre, di ba, pagka nanalo ka ng championship, the next goal is madepensahan, di ba, yung titulo na nakuha nyo. Yes. So, ano yung mindset ng team nyo para heading into the next season naman, tuloy-tuloy pa rin yung success? Ganun pa rin po. Plan pa rin po namin i-defend yung title. Hindi po namin basta-basta ibibigay po sa kanila. And then, may mga trainings po kami outside of the country, may mga tournaments. Mag-prepare po kami para sa upcoming season po, na season 88 po ng UAP. Partner, may sinabi si Liuven na pupuntahan yung tournament ba yun or camp sa Thailand? So, can you just tell us more about it? As a team po, may 3 places po kami na pinagpipilian. Australia, Thailand, and Vietnam. Sa Australia po is tournament, and then sa Thailand po is training camp lang po. And then sa Vietnam is AUFF po. Tournament po siya. And then, pipili lang po kami ng isang place doon kung saan kami pupunta po. Para sa'yo, ano yung for you the best place to train? Siguro Australia po. Australia. Okay. Ngayon, ano naman yung plano mo na plano mong mag-tryout sa national team, di ba? For SEA Games. Yes po. So, paano mo mararating kaya yun? Siguro po, putting a lot of efforts po ngayong summer. Kasi nga po, as individual po, pupunta po ako ng Thailand for semi-pro and pro trials po. Siguro doon po mag-start yung stepping stone ko po. Magpupursige po ako dun sa Thailand para makuha po ako sa mga teams po. Then after po nun, the rest will follow na lang po kung ano po yung magiging approach ko po sa papuntang SEA Games po. If ever may invite po ako. Nakaka-believe naman si Liuven. Talagang personal choice mo to train. Yes. Akala ko it's a team, team training. So, talagang nag-effort si Liuven to go abroad to train para talagang mahasa yung skills niya. So, tanong na rin natin siguro na partner, paano kasi mag-isa lang pala siya dun eh. So, paano dumating yung opportunity na yun? During season pa po, naghahanap na po ako ng opportunities. Then, while naghahanap po ng opportunities, naghanap ako online and then naghanap ako ng mga tryouts. Then manahanap po ako Spain, Thailand. So yung pinili ko na lang po is Thailand kasi mas less yung gastos. Oh, okay. Bago tayo magpaalam, Liuven, may tanong ako na kailangan siguro sagutin ng bawat footballer. Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? At bakit? Lionel Messi. Bakit? Yung knowledge niya sa game, yung vision niya. Yung court vision niya po sa field and then mga passes niya po. Parang nasa kanya po lahat kasi. And then, winning World Cup po. For me, siya po yung GOAT. Alright. At syempre, hindi tayo magtatapos. Final message mo muna sa ating mga viewers and supporters nyo. Pwede po magpasa. Yes. First of all, gusto ko po magpasalamat kay Mr. Celo Lozano, kay Tita AJ Layumas, and sa coaches ko po sa province and sa FEU football team, and sa coaches din po. And then sa Valmayer family sa Negros Occidental, si Mr. Miggy, si Jinggoy, and si Mr. Gerardo P. Valmayer. And then message ko lang po sa mga nanonood, patuloy lang po sa pangarap niyo kasi wala pong imposible kapag gustong-gusto niyo po talaga. With that, maraming salamat, Liuven, sa pag-unlock sa aming panayam this Salamat morning. and good luck sa'yo. Maraming salamat po.